Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, tunay talaga na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi nabubunyag. Sa unang araw pa lamang sa ikinasang Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa kontrobersyal na bilyong-bilyong flood control projects ng bansa sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila tahasang napaamin na mismo ni Senator Rodante Marcoleta sa harap mismo ng pagdinig ng Senado ang mismong kalihim ng Department of Public Works and Highways o ang Secretary ng DPWH na walang iba kundi si Manuel Bunuan. Ito'y patungkol di umano sa bilyong-bilyong maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Sa ikinasang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay tila tahasang inamin na mismo ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na ilan umano sa mga nasabing ghost project ay matatagpuan raw umano sa bayan ng Malolos, Kalumpit at Hagonoy sa probinsya ng Bulacan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tunay na walang lihim ang hindi nabubunyag at tila tunay na ang isda ay nahuhuli sa sarili nitong bunganga. DPWH Chief aminado may ghost project sa 5.9 flood control deals ng Wawaw Builders. Umamin si Department of Public Works and Highway DPWH Secretary Manuel Bunuan na ilan sa mga flood control projects na ipinagkaloob sa Wawaw Builders Incorporated ay pawang ghost project. Batay sa ulat, nasa 5.9 bilyong halaga ng kontrata ang nakuha ng nasabing kumpanya sa Bulacan. Ngunit lumalabas na hindi lahat ng ito ay totoong naipatupad. Ang pag-amin ay kasabay ng patuloy na investigasyon ng Senado sa umano'y mga anomalya sa flood control projects na pinondohan ng gobyerno. Unquote, sa nasabing pagdinig, tila inusisa rin ni Senate Temporis Senator Jinggoy Estrada ang nasabing kalihim sa di umano'y mahigit sa 5 bilyong pisong proyekto na ibinigay sa Wawaw Builders, ang isa sa mga construction company na pinaglaanan ni Marcos Jr. at nakakuha umano ng multi-billion project mula mismo sa DPWH. Ito nga, kumpirmado na Saldico mukhang wala na talaga sa Pilipinas. Naku po, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na baka etong si Saldico ay biglang mawala sa ating bansa dahil dito sa sunod-sunod na issue na talagang siya ang itinuturo, no? Talagang siya ang naiipit dito sa sa nangyayaring issue sa flood control. At dito confirm na. Opo, confirm na po. Ito sinabi dito ni Senator Jinggoy Estrada at ni Marcoleta na itong si Saldico ay mukhang at bali-balita na itong si Saldico ay lumabas na ng ibang bansa. Alalahanin ho natin mga banateros, si Saldico po ang isa sa pinakamayaman na congressman sa bansang Pilipinas. At alam naman ho natin na yung sinakyan na eroplano papuntang dahig ni Pangulong Duterte ay kay Saldico ho daw yun. So talagang may posibilidad na etong si Saldico ay lumuwas na ng ibang bansa para hindi siya madiin or hindi siya makasuhan dito sa nangyayaring issue sa flood control. At ang dito, ang nakakatawa dahil parang etong si Saldico ay nilaglag na ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Kaya parang lumalabas dito ay parang ginawa siyang palaman para makapagnakaw tong magpinsan sa kaban ng pera, sa kaban ng bayan, ginawa siyang sangkalan nitong magpinsan na to at sa kanya ngayon pumuputok etong issue mapatungkol sa flood control. Ang masakit ho dito ay dala-dala niya ho yung pera, yung bilyong-bilyong budget. No, alam naman ho natin na may mga bali-balita na ang kalakaran nga daw diyan sa flood control kapag idinaan daw talaga yan sa DPWH at sa lahat ng distrito dito sa bansang Pilipinas ay merong tinatawag na 60 to 70% na nakukuha itong si Saldico at si Martin Romualdez. Di umano hindi natin alam kung 100% sure ito.
may 50 to 70% na nakukuha sila sa bawat proyekto, sa bawat distrito na dinadalhan ng bilyon or milyones na budget sa flood control. Grabe, no? Sobra na talaga itong sobra na itong talagang sobra na itong nakawan na ginawa ng nito nila ng mga congressman na ito, no? Talagang dapat mapagbayaran nila yan at talagang dapat ay makasuhan sila dito sa ginawa nila dahil hindi ho basta-basta ho ito. Dito ho lumaki ng gusto ang utang ng Pilipinas. O nga po pala, para hindi sa mga hindi nakakaalam, ang utang po ng Pilipinas ay nasa 17 trillion mahigit na ho. No, dahil po yan, isa po yan sa mga proyekto, dahil po yan sa pagtaas, isa po dyan ng dahilan itong flood control. Alam naman ho natin na pinaglalaanan po ito ng trilyones na pera ng taong bayan para maisagawa yung mga flood control. Ang masakit dito, yung ibang mga lugar wala namang baha pero tawag dito pero may budget sa flood control. Ito tayo sa panayam kay Senator Jinggoy, mapatungkol rin ho dito, ito live interview kay Senator Jinggoy Estrada ng Bilyonaryo. So panoorin natin. Wawaw Builders supposed to be owned by a certain Mark Alan Arevalo. The reason I'm mentioning this, sir, kasi special mention po siya sa inyo kanina during the hearing, because you were saying that your office supposedly received reports of ghost projects in Malolos, Kalumpit, and Hagonoy in Bulacan. Hagonoy and Malolos. Opo, yun po yung sinabi nyo kanina kay Secretary Bonoan. So tell us, what kind of information did your office receive regarding these supposed ghost projects sa Bulacan, sir? Well, as a senator, I have a lot of friends and contacts from the Department of Public Works and Highways, and they divulge everything to me. Not really everything, but this piece of information that I gathered came from people from the DPWH. So when I asked Secretary Bonoan about these ghost projects that in Malolos, Kalumpit, and Hagonoy, and he admitted that there was indeed a ghost projects in those 3 municipalities. And when I asked him how much amount was given to the Wawaw Builders, ang sabi niya, it's 9 billion nationwide. Grabe. When I asked him how much was allotted in the province of Bulacan, he said 5 billion, or more or less 5 billion pesos in ghost projects. And that is untenable. Grabe, no? Sorry, Senator, there was a part na medyo nawala po kayo. Pakiulit po yung numbers dun sa ghost projects, sir. Ang sabi ni Secretary Bonoan, when I asked him how much was allotted to Wawaw Builders, ang sabi po ni Secretary Bonoan sa akin, ang sagot po niya sa akin is more or less 9 billion pesos nationwide. When I asked him how much was allotted to the province of Bulacan, ang sabi niya sa akin 5 billion pesos worth of project. So ibig sabihin yan, may 5 billion na pera ng taong bayan, nawala kagad yun dahil sa ghost projects. Itong Wawaw Builders nito sa lalawigan ng Bulacan. Pero ano kayang maipapataw din? Ano din kaya ang maipapataw na parusa sa DPWH? Kasi ako naniniwala ako na kung sakali man na itong sekretary ng DPWH ay makasuhan at tawag dito, mapalitan. So doon pa rin ako sa sinasabi ko na dapat ang mga nagpoproklama or dapat magkaroon din ng butuhan mapatungkol dito sa mga inilalagay sa mga pwesto, katulad niyan yung sa COMELEC, chairman ng COMELEC, sino yung ilalagay diyan, dapat dumadaan sa taong bayan. Pinagbubutuhan, ito katulad din ito DPWH, dapat pinagbubutuhan din yan. Taong bayan din mismo dapat ang talagang diyan, ang talagang magdesisyon. Kasi una-una DPWH, tingnan niyo yung nakawan na nangyayari diyan, biruin niyo yung pera. Bilyon-bilyon, trilyones ang pera na dumadaan diyan. So dapat taong bayan din ang so dapat talaga mangyari ay dito sa lahat ng mga katulad niyan, DILG, DOJ, Ombudsman, yan ito yung DPWH, chairman ng COMELEC, dapat talaga taong bayan dapat dumaan sa butuhan ng mga inilalagay diyan sa pwesto na kasi useless Halimbawa, matanggal itong si Bonoan, mapanagot si Bonoan, makasuhan siya. So halimbawa na etong siyempre papalitan yan. Ang tanong, di ba, may mga sabi-sabi na etong ang si Marcos Jr. Isa sa mga involved or parang konektado dito sa flood control na to. So kasi 3 years, biruin nyo ba naman, 3 years, ngayon niya lang inaksyonan yung issue dito.
So parang nakakapag-isip tayo na kahit palitan ng paulit-ulit yung secretary diyan sa DPWH, useless pa rin kasi si Marcos Jr. ang pipili. Si Marcos Jr. ang masusunod kung sino yung mga ang mailalagay diyan kung hindi ako nagkakamali, 'di ba? So dapat talaga magkaroon talaga ng batas na magkaroon ng botohan pag mga taong ilalagay diyan sa mga ganyang posisyon. Kasi delikado diyan nagkakaroon ng tinatawag na korupsyon. Kasi halimbawa, 'di ba? Halimbawa lamang etong lahat ng issue na to, kahit nasabihin na natin na inaasikaso ni Marcos Jr. yung issue sa flood control, malay natin na siya rin pala ang number 1 na pinuno diyan. Kasi bakit ngayon lang siya kumilos? Bakit ngayon lang siya nagngangawa? Nakisyo nagagalit siya sa mga congressman na or mga kontraktor na nagnanakaw sa mga kanya-kanyang distrito. Samantalang magpo 4 years na siya, 'di ba? So dapat talaga magkaroon ng batas na etong mga inilalagay sa mga posisyon, lalong-lalo na sa DPWH, ay dumaan sa botohan. Dumaan sila sa botohan para talagang taong bayan na mismo ang nagdidesisyon kung sino yung ilalagay diyan. So yun lamang, no. What were they telling you? Yung inyong mga kaibigan or sources sa DPWH? Why in particular this Wawaw, sir? I don't know. They just gave me this information. And in fact, when I asked Secretary Bonoan, he readily admitted that there were indeed some ghost projects. That is happening. Currently happening in the province of Bulacan. And nakita mo Bulacan, isa yan sa mga flood-prone provinces nationwide. Right. At umuulan, bumabagyo, kita mo naman, baha lagi sa lalawigan ng Bulacan. Not only Bulacan, even in the province of Pampanga and nearby provinces. Opo. Actually, a look at the top provinces, Senator, that are most flood-prone. Number 6 po ang Bulacan. Yesterday, I had the governor actually and we discussed this. So, balikan ko lang po. Doon po sa report namin kanina, sa Kalumpit, Hagonoy, and Malolos, there were supposed to be 85 projects of Wawaw builders from 2022 until 2025, which totals about 5.97 or almost 6 billion pesos. Would you have an idea, Senator, how much yung inilaan or supposed to be inilagay for these supposed ghost projects? Hindi na supposed kasi inamin na po pala ni Secretary Bonoan para po dito sa mga ghost projects. I didn't get your last statement, Pinky. I didn't get your last statement. Alam niyo ho ba, was there a number by which the Secretary said na ito pong pera ay binigay in award sa Wawaw na naging ghost projects? Was there a figure that was given to you today? There was no figure that was given to me. All right. I think also he said, no? Sorry, sir, go ahead. Excuse me? You're coming in choppy, Pinky. Opo. Sorry about that, Senator. Pag nagkakasabay ho tayo, nawawala po yung audio ko or audio niya. So, sorry about that. Okay, sorry. So, as I was saying, Secretary Bonoan, at some point when you were asking this, when you're asking for figures, you even at one point sabi, I will wait, tell me the figures. Kasi he had to confer with some members of the DPWH. It's really as if you wanted to get the numbers told in today's hearing regarding Wawaw. You know, because once you go to the Senate, they have to be prepared. All the questions of the senators. Why should they go to a public hearing unprepared? Tama. They should go there prepared and bring all Kasi the ikaw yung secretary, 'di ba? So dapat preparado ka. Lahat ng itatanong nila, alam mo 'yan. Kasi wala namang katanungan ng Senado sa secretary sa secretary ng DPWH na hindi konektado sa DPWH. Wala bang konektado 'yan. Halimbawa, tatanong ni Marcoleta or ni Senator Jingo Estrada na etong ganitong distrito ba, alam niyo po ba na walang pinaglaanan dito ng flood control? So, masasagot agad yun, diba? Masasagot yes or no ni DPWH Secretary Bunuan. Hindi naman itatanong din ni Senator Jinggoy na alam niyo po ba na etong si Marcos Jr. ay positibo sa droga? Hindi naman ganun ang itatanong niya. Siyempre, lahat ng itatanong ng Senado is connected sa issue ng flood control na connected din sa DPWH, di ba? So wala silang itatanong diyan na hindi alam ni Bunuan. Kaya nagtataka sila, bakit hindi ka preparado? Bakit hindi mo alam ang mga isasagot mo? So ganun yun. documents that are needed. And don't tell me that they did not bring the documents. Tama. Because I will cite them in contempt. Senator, didn't he say that, I'm not sure if he said this during your interpellation or your questioning, not interpellation, your questioning, did he say that they are looking at this and they will give you more information about these ghost projects in 1 week's time? Yes.
Yes, he said that the investigation will commence maybe in 1 week's time. You know, yesterday, sir, kausap ko nga po si Governor ng Bulacan. I looked into ito pong sa Kalumpit, isa dun sa sinasabi nyo ngang may ghost projects. Kasi napakadami po pag tinignan yung website yung isumbong sa Pangulo. Medyo, it's too much to digest. There were 4 projects in Kalumpit supposed to be from Wawaw Builders from 2022 to 2025. 4 lang po sa Kalumpit. They were almost identical in cost. This is something I wanted to bring up with you. It came out to about, yung 4 po 77,197,000, 77,199,000 plus, 77,199,000 plus, and another 77 million. Yan po, I don't know if you're seeing it on screen, sir. That's it. Buti pa ikaw, may kopya, ako wala eh. Hindi, sir. It's in the Sumbong sa Pangulo website. For me, that is quite suspicious. Bakit hinati-hati nila na sa iisang contractor lang yan? Lahat yan Bulacan, nakita ko Bulacan, and isa lang ang munisipyo, Kalumpit lang. And Para identical yung presyo. and the cost, sir. Construction of Yes. bank, protection structure, tapos construction of flood Oo mitigation. nga, ito papakita natin sa inyo dito, sasabihin ko construction of riverbank protection. Bulacan, Wawa Builders, 77.92.29897. So dito din, puro lahat nga halos pare-parehas lang. Puro sila 77.199 at ito may pinagkaiba yung nasa taas na 77.192 million. So bakit parang parang pinaghiwalay-hiwalay para magulo ang para ay nako, may hinala ako dito. Hindi kaya hiniwalay-hiwalay ito dahil dahil para maguluhan or hindi matukoy kung nasan talaga tong pera na to. Naku po. Parehong 77,197,298 pesos 97 centavos. Those figures are identical. yeah. And that, for me, that is quite suspicious. Oo. Yeah. That's something I wanted to share with you because you were talking about Wawaw nga. And when I looked at this particular Kalumpit flood control projects, yan po yung lumalabas. Yung 77,197,000, 77,199,000, etc. So, also, that's what I wanted to find out from you. Bakit ho kaya ganito yung mga presyo? Nag-iba lang Well, I doon really do sa... not have any idea. Maybe the proper person to ask are the officials of the DPWH. Yeah, yeah. Actually, sir, pati yung tinatanong ko nga yung mga kasamahan ko, meron pang 0.97, 0.76, yung 77,199,999.65. Ano ko kaya yung mga centavos dyan? Would that be taxes, VAT? Totoo. I mean, No. it's mind-boggling. Yes. And one more thing, it is not only Wawaw Builders who is involved in this ghost project. Ang kasama pa dito, SYMS Construction Company. Okay. Bali, it is not only Wawaw Builders, kasama yung SYMS Construction Company. Sa pagkaalam mo, Senator, dalawa na po yung kumpanya na involved sa ghost projects. Yes, that is the information that I received. Was SYMS also in Bulacan? I failed to check this. Yes, I think they have awarded some contracts from the DPWH with regard to the flood control projects also in Bulacan. And following up on that, sir, kasi pag tinignan po yung isumbong sa Pangulo na website, makikita po 2022 to 2025. Is it incumbent, sir, do you think, na hindi lang po yun ang tingnan, kundi tingnan din po yung mga taon before that? Yes, I think it is incumbent. Yan ang sinasabi ko. No, na sana ay hindi lang ngayon, hindi lang 2025, 2026, kundi pati yung 2023 at 2024. Kasi kung nakapagnakaw nga sila nung 2025, di nakapagnakaw na rin sila nung 2023 at 2024 dyan. Baka nga hindi lang 2023, baka 2022, simulat nung sinimulan niyang flood control project na yan, baka talagang, kasi alam nyo, kadalasan kasi ito ang mga politiko, kapag may sila yung mga gahaman talaga diyan, yung mga tinatawag na bihasana sa nakawan ng pera. Ang ginagawa nila niyan, isip sila ng mga proyekto na mas makaka-kickback sila ng malaki.
So itong flood control project, isa to sa mga proyekto na naisipan nila na malaki ang magiging pera nila. No, kaya ang mas maganda, halimbawa kung itong flood control ay nasimulan ito nung 2023 at simula nung 2023 binigyan ito ng budget, dapat simula din nung 2023 magkaroon din ng investigation. Hindi lang sa 2025 kasi kung ngayon nga nagnakaw sila, what if pa doon sa sa mga dating panahon, sa mga ilang taon, 2023 at 2024, di ba? So, yan ang dapat aksyonan din diyan. Secretary of DPWH to look into all those contracts starting President Marcos's term. And when Secretary Bonoan assumed office as the Secretary of DPWH, baka alam mo, hindi natin alam, baka ng 2022, 2023, 2024, meron mga ganong klaseng ghost projects. And I believe, personally, I believe that there are really ghost projects. Not even before 2022. Yan yung sinasabi ko. So, antayin natin yan. So, sana Senator Jinggoy Estrada, maano yan sa Senado, na hindi lang 2025 ang imbestigahan nyo, pati yung mga nakaraang taon. What do you mean, sir? Can you repeat that? Not even. You believe there are ghost projects even before 2022? I believe so. Okay. So if that is so, ang DPWH Secretary noon, before tumakbo po siya, ay yung kasama niyo po sa Senado, si Senator Mark Villar. Hindi ba? Yes, yes, I know. Yun paniwala ko lang. Oo. Yeah. In fact, it's good you point that out, sir. Kasi right now, ang nakikita pa lang natin 2022 to 2025. Pagka pumunta kayo doon sa earlier years, doon po papasok yung time during the Duterte administration under your colleague, Senator Mark Villar. All right. So, alam mo, Pinky, minsan hindi nalalaman ng sekretary yan No? Yung mga nasa taas Ang mga gumagawa ng pera, yung mga nasa baba. Yung mga regional director, district engineer, baka hindi na pinapaalam doon sa nakakataas. Yun ang naging sistema. that's why meron pong mga lumabas na mga pangalan kanina, especially in Bulacan, regarding the first district engineer sa probinsya, a certain Henry Alcantara, sir. Pwede rin mangyari yun na hindi nga alam ng secretary, pero ang labo No, kasi unang-una, nagkakaroon kasi talaga ng sabuatan dyan. Kaya malamang sa malamang, siguro hindi man lahat na na may alam etong si Bunuan. Hindi niya man alam lahat, pero alam ko talagang meron din siyang alam na nangyayaring korupsyon diyan sa flood control budget na yan. Hindi natin pwedeng siruhin siya na hindi niya alam, ito ganyan, hindi pwedeng ganun. Tsaka dapat hindi mo yan sinasabi, Senator Jinggoy, kasi baka gawin niyang dahilan yan sa susunod na hearing. Oo, baka siyempre tao lang din naman yan. Baka nakalimutan lang ni Senator Jinggoy Estrada. Pas po yung pangalan niya at Norberto Santos, yung pong nakatoka sa inspection ng quality control ng mga proyekto. Norberto Santos. I was the one who moved that this Mr. Norberto Santos, who's in charge of the monitoring, be invited in the next hearing. Yeah. Could you kindly explain to us, Senator, paano ho ba sa inyong, siguro, how we can easily understand paano nangyayari ang corruption? Kayo na po nagsabi kanina, not necessarily nasa taas yan. Pwedeng nag-uumpisa ho yan talaga sa baba. How does it happen, sir? I don't know, kung di nila ipapaalam sa taas, di sila kumikita. Pero ibig ko sabihin, from the time that the budget, Wag mo it muna is part of sabihin, the budget, sir. Senator One more thing, alam mo minsan maraming mga kasabot dyan. Yan na. Yung DE, District Engineer, Regional Director, pati COA kasabot dyan. Naku po. District Engineer, COA. Kung papayagan ng COA yan kung wala sila natatanggap. Naku po. Alam mo, I've been mayor for 9 years. Alam ko yan. So ibig sabihin, Senator Jinggoy, nagnakaw ka rin dati. Joke lang. Naku po, eto na. Pati pala yung COA, may alam din pala dito. Yari na. Pag mayor ho ba, katulad po ninyo na nagsilbi ng 9 years, do you have the responsibility or the power to oversee the projects being implemented by the DPWH? Sa liit lang ng San Juan, kayang-kaya ko ikutin ito ng ilang oras lang. So I inspect all the projects that are being implemented by the DPWH. And even locally funded projects coming from our local government. Yeah. Pero yung all of these when I was mayor of San Juan. Pero ang tanong ko po, ginawa niyo po yun, maliit po, inikot niyo po yan, pero is that whose responsibility is it, Senator, to make sure that the projects are done properly? Well, it's a local government. Of course, command responsibility ng mayor yan. And of course, with the coordination of the municipal or the city engineer. Sa national po,
Ang engineering's office will serve as the overseer of all the projects being implemented by the local government. What about the national, sir? For example, Bulacan. Pag meron, for example sa San Juan, pag meron project ang congressman namin na binababa yung pondo dito sa San Juan, syempre, ang mag-oversee niyan, yung engineering department namin. All right, we're going to take a very short break. We'll continue our discussion with... So yun, no, narinig natin yung ano, alam mo, mahaba pa to eh. So mas maganda pakinggan talaga natin lahat itong panayam ni Senator Jinggoy, no? So ito, play natin. Natanong ko po sa iyo kanina, and you gave an example of San Juan. I was a little bit concerned, and I'm actually questioning, ano ho ba talaga ang papel ng, for example, ng congressman or ng governor even sa mga flood control projects? Kasi nga, andito po kahapon si Governor Daniel ng Bulacan, at tinanong ko siya, Sir, 9 years na kayong governor, magna 9 years na kayo, bakit patuloy ang baha dyan sa Bulacan? And ang daming perang inilalaan sa Bulacan. Basically, sir, he was saying that they don't really get to find out, or they're not apprised, they're not updated on the projects of the DPWH doon po sa kanila sa Bulacan. Ang gusto ko pong malaman, ganun ho ba talaga ang pamamalakad, sir? Well, it might be true na hindi rin alam ni Governor Daniel Fernando yan. Pwedeng hindi niya malalaman yun. Siguro umabot lang sa level ng local government, mga mayors lang. And what Yung about... tipong ano, sa madaling salita, yung tipong makakaalam lang yan yung ano, yung mga mapagkakatiwalaan sa sa nakawan. Oo, kasi kilala rin naman natin tong hindi ko sinasabing kasi hindi naman ho din talaga lahat ng mga congressman ay pare-parehas linawin ho natin yan. Hindi ho lahat porket may nagkaka-issue sa isang congressman na nagkakaroon ng nakawan sa flood control sa budget lahat na idadamay natin. So may mga congressman ho na talagang matitino, no? Hindi porket may problema doon, kagaya na lang niyan. Halimbawa, diyan kay sa Bulacan. Hindi porket malaki ang issue sa Bulacan sa nakawan sa flood control, sisisihin na rin natin agad yung congressman doon, yung gobernador doon. Hindi ho ganun, no? So sana maging malawak tayo. The congressman, for example, may mga mayor siya or may congressman siya na mga kakampi, don't they even tell him that... Siguro yung mga kakampi niya mayor, siguro sinasabi kay governor na meron pondo binaba si congressman dito, si ganito dito sa bayan ko, at tungkol sa flood control project siguro. But hindi naman siguro trabaho ni Governor Daniel na mag-inspeksyon, na mag-monitor ng mga proyekto ng mga congressman nila. I see. So, kanino pong trabaho yon na mag-monitor or at least to make sure na fulfill po yung magandang katanungan yan. Yung proyekto? Would it be more the congressman? Ito na yung monitoring committee ng DPWH. Yun. Pangalawa, kung may malasakit ng local government, siguro engineer's office ng local government concern. Yun. Okay. What about the congressman, sir? Dapat kung siya nagbaba ng pondo sa kanyang distrito, dapat alamin din niya kung talagang nagawa o napagawa yung kanyang proyekto para sa kanyang mga kababayan sa kanyang distrito. Tama. So marami-rami din, Senator. Dapat yung monitoring team ng DPWH, dapat yung engineering team ng LGU, at sana yung congressman din na Kasama na yung mayor. and the mayor. Kasi jurisdiction niya yan eh. Sorry, sir, you were saying kasi jurisdiction niya yan. Okay. Pati yung mayor, dapat kasama rin siya sa nag-oversee ng mga projects na nangyayari sa sarili niyang bayan. And yung governor po ay medyo tanggal po dyan. Tama ho ba? Ano, think I can't understand? And the governor, hindi ho siya, medyo tanggal po siya dito sa monitoring nito Siguro yan, depende. talaga. Because you were saying basically the DPWH, the mayor, the congressman, etc. But not the governor. No, hindi. Sa lawak naman ng sakop ng governor, ilan ang bayan sa lalawigan ng Bulacan? O 24 ang bayan sa lalawigan ng Bulacan. Alam naman isa-isahin ni Governor Daniel Fernando lahat yung mga projects sa Bulacan. That is quite impossible for him to do. All right. Okay. There was a suggestion na ang sinasabi ng ibang kasama nyo nga dyan sa Senado, sobrang yaman na daw nung ilang mga DPWH officials. Sir, do you believe that there should be a lifestyle check among the DPWH officials? That was what Senator Erwin Tulfo was proposing during the committee hearing this morning. Nako po, si Tulfo pa ang dyan. Nako po, wala akong tiwala doon. Okay, buti sana ko si Sir Ben Tulfo yan eh.
And I believe and I support the, if ever... Bro, tingnan natin kung makikita or may mailalabas. Kasi itong si Erwin Tulfo, medyo may pagkabalik harap kasi. 'Di ba? Kung matatandaan nyo, dati support niya yung mga ayu-ayuda. Pero nung nanalo siya ng senador, ay bumaliktad na. So, although tama 'yon, mali naman talaga yung ayu-ayuda na 'yon. Kaso nga lang, doon mo may kitaan ng balik harap eh. 'Di ba? Manggagamit, mangga. So, pangit ng ganun. Wherever there is a lifestyle check against all these DPWH officials, I fully support it. Meron din hong sinabi kanina naman si Senator Raffy Tulfo. Sabi niya, and I quote, not in the exact words, pero may Ryan Alfea ang nagpakilala kay Mr. Gerald Pakanan sa isang proponent. Tapos now, yung Ryan daw is promoted at director daw ng main office. I'm not sure if you heard that, sir. And do you know any of those names mentioned by the senator? No, sorry, I do not know the names of those mentioned by Senator Raffy. What So siguro may tatalo na kay Kimbo, kay yung congressman sa Abra, may tatalo na kay Abante sa mga lifestyle check, no? So abangan din natin din pala 'yan, no? Yung lifestyle check ng mga opisyal ng DPWH, mga ng DPWH. So mauungkat din pala 'yan, no? So maganda to, kaabang-abang itong kaabang-abang itong alam nyo, may mga nanaginip ako eh. Ito na naman tayo sa panaginip na yan. Na parang itong si Saldico ay ilalaglag talaga. Oo. Panaginip lamang ito ha. Itong si Saldico ay ilalaglag nila Martin Romualdez tsaka ni Marcos Jr. para mapagtakpan yung kanilang ginawa. Panaginip lang lamang yan. At isa sa mga panaginip ko, talagang wala na talaga si Saldico dito sa bansang Pilipinas. Ito ay talagang namalagi na sa ibang bansa. At isa pa sa panaginip ko, yung ibang mga pera, yung ibang mga congressman na involved dito sa nakawan sa flood control, may kanya-kanya ng bangko sa ibang bansa. Wala na tayong habol. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!